Nako, eto na. Nasa NBI na po ang mga kababayan, ang mga pobre nating kababayan na inagawan ng lupain netong demonyong ito na si Harry Roque. Demonyo ka. Diba? Nakakagigil. Kasi alam niya na kaya niyang, siguro inisip niya, kaya niyang lusutan ang lahat ng ito. Yung ambisyon na magpayaman para magkaroon ng power, yun eh. Doon nagsimula yun eh. Yung iba naman, ambisyon na magka-power para yumaman. Parang ang isang ito, hindi malaman kung saan magsisimula. O sumandal sa mga Duterte para mapadali na makakuha ng pwesto, ng power. Pero wala rin nangyari. Nabuwal yung kanyang sinasandalan. Kaya dumaan din pala ito sa sitwasyon na nagkapayaman, sa illegal na paraan para nga magka-power. Matagal na namang bali-balita ito eh. Marami na tayong naririnig eh. Kaya nga nasangkot na rin sa issue na ito si Ramil Madriaga. Ito ata yung pinagmulan nun. Anyway, dahil syempre noon ang presidente ay si Digong at yung agrarian reform kung ano man sa DA ay siguradong kadikit na itong si Harry Roque. Kaya nagkaganon. Nagsampa ng reklamong land grabbing ang mga magsasaka mula sa Bataan laban sa ilang individual, kabilang si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang naalala ko dito ay itong sina Villar na malala rin po. Dapat talaga ang ating gobyerno ay tignan mabuti yung mga ganitong klaseng gawain na panghaharas na akala mo talaga mga untouchable. Dumarating sa punto na kayo talaga ay mawawala ng kapangyarihan at lahat ng kinamal nyo sa maling paraan ay mababawi at mawawala sa inyo. At yung honest earnings nyo ay mawawala rin lahat. Gusto mong, tila nga, or ika nga, sabi nila, naghahangad kayo madalas ng isang salop. Pero, or kagitna rather, pero isang salop ang nawala. Ganyan ang nangyari kay Harry Roque. Buong salop niya ay mawawala.